Kaya enjoy na enjoy lang sila. Kaya kita mo papunta-punta sa Canada, masarap-sarap do'n. At ito namang mga mandarambong natin, Mm. eh, tuloy pa rin ang kanilang ginagawa at, nagmamalaki pa. Makita mo kung magsalita yung mga yan, akala mo ang lilinis, akala mo ang gagaling, grabe. Mm. Talagang ibang klase itong, henerasyon ng mga politiko natin ngayon. Talagang bibitayin mo, sabi ko nga kagabi, "For whom the gods wish to destroy, they first make man." Ang mga Diyos ng tadhana, bago nila binabaon at inililibing sa lupa ang mga walang hiyang politiko, ay nilalasing muna nila sa kapangyarihan, pinagsasaya nila. Hindi guni-guni, hindi imahinasyon ang nakikita niya mga tao sa kalsada na nagsisimula ng mabuo at dumami ng dumami. Eh Eh, talaga namang pag maniwala kayo hindi eh, pag hindi sila natinag, bilangin niyo na yung mga araw, mm. matatapos na ang kanilang pananatili sa kapangyarihan. Unang-una, masasabi ko, 2 oras at kalahati kami Mm. sa biyahe bago kami nakapunta doon sa States. Ganon katindi ang traffic at mula doon sa harapan ng post office sa liwasan. Mm, yes. Bago ako nakarating doon sa States, 40 minutos para lang lumakad. Eh, hindi ka makalakad eh. Mm. Sa dami Tada. ng tao, talagang hindi. Kahit na hinahawi mo na, walang mangyari ganun katindi yan. Ibig sabihin, mga ilang mag-estimate ng mga tao, mga pulis, Oh, kung ilan lang nagpunta ron. Ano ba nakalagay? Parang wala kang balita sa estimate ng crowd. parang wala attorney sa pero dun sa report Ba't kahapon ni nakalagay dyan sa iyo eh, 2.8, ano ba yan? yes. 2.8 Pero o parang sobra 2,000? pa dun. Oh. Mm. So Kas anyway, ano ang epekto o consequence? mm. Sa administrasyon, wala. Kunyari, wala. Pero takot na takot. Bakit takot na takot? Eh, meron mo pati Claro Recto sinarado lang kahit ang ubod ng layo sa Malacanang. Lahat ng kalsada. Kaya na umabot kami ng eskolta kay ikot eh. Pinakiusapan na lang namin yung pulis para salbungin namin yung traffic eh. Mm. Otherwise, hindi kami makakarating. Ang epekto siyempre, napakalaki. Ibig sabihin, ang taong bayan sa pangunguna ng Iglesia ng Cristo ay talagang naninindigan na. Mm. Hindi na sila nangingimi, hindi na natatakot na lumakad sa kalye at iparamdam sa administrasyon ang puot, ang disgusto, ang kanilang pag-suffer, Mm. pagdaranas sa kabiguan ng pamahalaan na bigyang proteksyon at pagsilbihan ng taong bayan. Yan ang maliwanag na maliwanag. Mm. At pinakita rin nila na hindi uubra yung ginagawa ng administrasyon na namimili ng inidemanda at Mm. ipakukulong. Kaya nga, ang panawagan ng Iglesia ni Cristo down with selective injustice. Eh sabi ko nga pinagtatanggol pa nila, di raw sila selective injustice. Mm. Sobra naman kayong tangi sabi ko sa ating talumpati, Jesus Maria Joseph. Kasi selective justice hindi nyo alam. Mm. Napakadaling intindihin. Ibig sabihin, tinutugis nyo lang yung mga kritiko. Ba't hindi nyo tinutugis si Martin Romualdez, si Saldico, Mm. sarili niyong presidente? Eh, yun ang mga tinuturo ng mga taong may alam sa anomalya. Kaya, tingnan natin kung kasi ang akala ko, tuloy-tuloy na yan. Pero, hindi ko naman masisisi ang Iglesia ni Cristo na tinigil nila. Mm. Kasi, bilang observer, hindi lang naman ako, marami ang nakakapansin. Teka muna,
bakit naman Iglesia ni Cristo lamang ang palagi na lang nasa kalye? Mm. Bakit naman yung mga iba-ibang grupo na sinasabing sinusuporta nila at mga nangako ay hindi dumarating? O madalit sabi, hangga't kayo ho hindi nagkakaisa, eh, itong administrasyon, tatawa-tawa lang yan. Mm. Kasi alam naman nila na yung military, mga pulis, hindi yan kikilos. Hindi kikilos hangga't hindi nakikita yung milyon-milyong taong nasa kalsada pareho ng EDSA Revolution. Kaya enjoy na enjoy lang sila. Kaya kita mo, papunta-punta sa Canada. Masarap-sarap doon. At ito namang mga mandarambong natin, eh, tuloy pa rin ang kanilang ginagawa. At nagmamalaki pa. Kita mo kung magsalita yung mga yan. Akala mo ang lilinis, akala mo ang gagaling. Grabe. Mm. Talagang ibang klase itong henerasyon ng mga politiko natin ngayon. Talagang bibitayin mo sabi ko nga kagabi, for whom the gods wish to destroy, they first make man. Ang mga Diyos ng tadhana, bago nila binabaon at inililibing sa lupa, ang mga walang hiyang politiko, ay nilalasing muna nila sa kapangyarihan, pinagsasaya nila. Mm. At sabi natin nabibilang na ang mga araw mo. Ayan. At well, Attorney Sal, wag din natin kalimutang pasalamatan yung mga dumalo. Siyempre, yung mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo. At yung iba pa mga grupo. Actually, merong iba't ibang mga grupo ang dumalo doon. Kasama na din po ang, kasama sa ang KOJC. Dahil hindi naman po nila alam pero meron pong umattend doon at nagpadala din po si Pastor Apollo Sikibuloy ng mga pagkain. Nung lunch at saka nung dinner, Attorney Sal. Mga pack lunch mula sa mga fast food chain. Kaya yun. Ako ang suggestion ko dyan, meron akong suggestion para Yes. magkaroon ng talagang cohesive, malakasan, malawakan. Magkaroon ng coordinating council. Yung mga kumukontra sa pamamalakad ng administrasyon. Grupo ng ganito, may kinatawan. Tapos mag-meeting sila para sabay-sabay ang kilos. At saka, dapat merong mga, gaya ng Iglesia ni Cristo, naka-white, may identification. Dapat ang grupo-grupo meron din, may kanya-kanyang slogan, grupo, pangalan. Para kikita mo talaga ang bilang ng grupo. Yeah. Yun ang wala pa Tsaka, gaya na sinabi ko, hindi pa lumalakad yung mga may hawak ng kapangyarihan na kagaya ng ginawa namin sa EDSA Revolution noon. Na nakalinya, mga senador, nasa kalsada, kahit bombay mo ng ng molotov, ng tubig, kahit ano gawin mo, wala. Magkapit-bisig kami. Kaming mga estudyante pa kami noon, mga bata pa kami noon. Hindi, ako pala noon, abogado na. Mga bagong abogado lang kami. Pero nakapit-bisig kami doon sa mga senador. Yan sila Joknong yan, sila Tanyadong yan. Kahit may mga edad na, talagang nilulusog. Hindi yun nakikita yan sa ngayon. Nakikita lang mga ilan-ilan. Ang iba naman, nagpapakita lang, aalis ulit. Hindi ganyan kami ng panahon. Yan ang baguhin nyo. Kasi yung mga pulis doon, mga lumapit sa akin, sir, nag-aantay lang kami. Sabihin nyo na, ngayon na. Wala, sabi na, nangingiti na lang ako. Lahat naman sila ganyan. Kaya, yung mga nagre-reklamo, bakit walang nangyayari? Lumabas kayo sa kanya. Samahan natin ng Iglesia ni Cristo. Samahan natin kung anumang grupo ang nagpasimuno, nag-organize. Samahan natin. Kayong mga dilaw. Huwag kayo mag-iitsapwera. Kasi kung sinasabi nyo accountability, ang gusto nyo, di pareho din yun. Sabihin nyo, hindi, kasi nakadimanda si Inday Sara. Kadimanda nga si Inday Sara hindi pa naman siya guilty. Di ba? Lahat, demanda lahat. Magsama-sama tayo. Sa 2020, di maglabanan tayo. Ganun lang kasimple, pero ayaw nyo kaya, itong si Marcos Jr., tuwan-tuwa. Hindi guni-guni. Hindi imahinasyon.
ang nakikita niya mga tao sa kalsada na nagsisimula ng mabuo at dumami ng dumami. Eh, Talaga namang pag maniwala kayo hindi pag hindi sila natinag, bilangin niyo na yung mga araw mm, at tatapos na ang kanilang pananatili sa kapangyarihan. Either nangihibang na siya or nananaginip pa rin. Nagdi-daydreaming siya. Alam po ninyo, kung ako ikaw Presidente Marcos Jr., pumunta ka doon sa lugar kung saan naroon ang karamihan sa ating mga kababayan na nagsisiksikan sa isang lugar. Napakadumi ng lugar. Kitang-kita mo ang paghihirap ng mga tao doon. At ang dami noon. Upper middle class na ang bansa natin. Kapon nandun ako sa Green Hills, yun ang pinag-uusapan. Sabi ko, ito ang upper middle class ng Green Hills. Lumabas ka rito sa Green Hills, yun. Makikita mo realidad doon. Punta ka sa Tondo, punta ka sa Quezon City, punta ka sa mga probinsya, makikita mo ang tunay na kalakaran, the true state of this country and the nation. mm. Yun nga, Attorney Sal. At ayon nga din sa ipinalabas na pahayag nitong isang grupo, Philippine Institute for Development Studies, yung mga middle class dito sa ating bansa, Attorney Sal, yung pangunahing sumasalo sa epekto ng mataas na presyo ng bilihin at ng interest rates dahil hindi sila kwalipikado sa karamihan ng ayuda ng pamahalaan. Ayon sa grupo, apektado rin ang mga minimum wage earners tsaka yung mga pamilyang umaasa sa remittance ng OFWs. At iginiit ng grupo na ang pangangailangan palakasin ng food security, enerhiya, infrastruktura at kumpiyansa nga ng mamumuhunan upang manatili yung paglago ng ekonomiya. So, with this, Attorney Sal, kulang pa ba or kailangan pa ba na magkaroon ng maraming hakbang or gawin yung gobyerno para maging inclusive yung pag-unlad, hindi lang dahil sa idineklara na upper middle income yung bansa, pati na rin yung mga tao nito? Gaya ng sinabi ko, gusto niyong baguhin ang kalakaran ng bansa. Do you want a wretched situation be changed? Una-una, yung edukasyon ang pinakamahalaga. Papag-aralin niyo ang lahat ng Pilipino ng libre. As in, libre. Para makakuha tayo ng isang elektorado na matatalino, hindi bukas sa pananakot, hindi bukas sa mga panluloko ng mga politiko, at magkakaroon tayo ng mamamayan na edukado na handa sa pagpapaunlad ng ating bansa. Yan ang unang gawin natin, edukasyon. Pagkatapos, tapo natin, ilagay natin budget sa health services. Kailangan natin ng maraming hospital, maraming doktor na magagaling. At libre! Libre! Yes. Free! Kasi, sabihin na, hindi na, we can't afford. Billion-billion nga ni Nana. Paano ba sabihin na we cannot afford? After that, yung infrastructure mo. Napakahalaga noon. Kasi walang investor na pupunta rito na gagawa sila ng mga faktorya doon sa mga lugar. Tapos ang infrastructure natin, kalsada, transportasyon, papunta ron, magdadala na kanilang mga produkto, ay wala, kulang, sira-sira. O yan ang kailangan natin. Gusto mo pa ng pagandahin ng ekonomiya ng bansa, ayusin mo mga tourist spots. Sa ibang bansa, diyan lang nga sila sa uwasa sa tourism nila eh. Buhay na buhay. Tayo wala. Tayo ang maraming napakagandang mga lugar. Subalit, ang problema, pag pupunta ka, ay pagpunta pa lang, may problema ka na. O, isa pa, may problema. Yung mga nag-i-invest, anong nire-reklamo sa atin? Yung bureaucratic red tape ninyo, maliban pa sa korupsyon, napakatagal. Meron akong humingi ng tulong sa akin, isang miyembro ng
Iglesia ni Cristo. Mm. Diyan sa, anong tawag dito? Ang lugar yan, sa Nueva Ecija. Ay. Isang taon na hindi sila binibigyan ng permit. Kinakailangan panlapitan ko isang kongresista ng Nueva Ecija para gawa ng paraan. Mag-permit. O, so naragantay. Tapos nilapitan niya ata ako, mga tumasagot. O, saka lang sila nabigyan. Dahil pumasok yung kongresista at pinakiusapan siguro yung mayor na ayaw magbigay ng permit para magtayo ng kung ano bang itatayo nila doon sa isang malaking lugar. Permit lang kumpleto naman. Yun. Kaya, paano tayo unat? Yan ang problema. Yung korupsyon na yan. Yes. Ibang korupsyon, yan tinatawag na kawalan ng kaalaman sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. At samantala sa iba pang issue, Attorney, inihayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kanilang kumpiyansa na mapapawalang sala or ma-acquit siya sa nalalapit na impeachment trial. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, handa ang depensa at naniniwalang nakabatay sa ebidensya magiging pa siya ng mga senator judges. Samantala, nagsagawa ng misa ang grupong Clergy for Good Governance upang ipanalangin daw yung paggabay at pag-iingat sa mga prosecutor sa nalalapit na paglilitis. Nagkadalo din dito yung ilang miyembro ng House Prosecution Panel. Ngayong Lunes na ito, Attorney Sal, itong impeachment trial ni VP Sara. Ano po masasabi niyo sa pahayag ng defense? Unang matagal ko na sinasabi, di ba? Matagal ko na sinasabi na ma-absorb kaya. At yung sinasabi ng tagapagsalita na yung mga senador ahatol batay sa ebidensya. Aptly correct lang yun. Hindi batay sa ebidensya, kundi batay sa kawalan ng ebidensya. Wala ngang ebidensya. What evidence are you talking about? Yan ang sinasabi ng prosecution. Ngayon ang pinaliwanag natin, yan ang mga testigo mo, isang testigo nyo. Paano mo sasabihin malakas ang kaso mo? Tapos, yung pang mga charges mo, ngayon ng confidential funds, hindi pa pinal yung sinasabing irregular yung pag-release. Denial mo na. Pagkatapos, yung isang tumanggap ng pera na sangayon sa prosecution, non-existent yun. Walang ganong klaseng tao, Mary Grace Piatos. Tapos sasabihin nila ngayon na may testigo siya. Na si Mary Grace Piatos. Ibig sabihin, gawa-gawa nyo lahat lang yan. Gawa-gawa kayo. Wala, puro kalokohan lang nga yan. Talagang, the end goal is to eliminate Sara Duterte from the presidential race of 2028. Yan, aabangan natin yan, Attorney Sal, ngayong Lunes magsisimula. Samantala, sa iba pang balita, gagamitin ng Office of the Ombudsman yung testimonya ng 8 dating bodyguard ni dating Kongresista Zaldico sa inihahandang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nakita ng mga investigador na pare-pareho at kapanipaniwala yung kanilang mga pahayag tungkol sa umano'y paghahatid ng pera. Samantala, iginiit ng kampo naman ni Romualdez, Attorney Sal, na walang direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Nila, hindi daw sapat yung mga aligasyon at dapat daw na nakabatay sa matibay na ebidensya yung anumang pananagutan. Ano naman po ang inyong masasabi dito sa sinasabi ng Ombudsman, Attorney Sal, na gagamiting against sa dating House Speaker itong 8 sa dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico? Unang-una, hindi ba sila nagsabi na hindi ka panipaniwala yung 18? We cannot anymore Marino? Doon pa nila sinasabi yun DOJ, Ombudsman, Senate Blue Ribbon Committee, pareho sinasabi nila. Tapos biglang iba yata ang sinasabi nila ngayon. Pero iba nga sinasabi nila ngayon. Pareho na sinasabi natin na kaya ako naniniwala. Nagkakatugma mga sinasabi ng mga
sundalo, pati na si Saldico, binabalidate nila. Oo. Pero teka muna, bakit aanim lang? Bakit aanim lang pinapaniwalaan nyo? Yung 18 pareho sinasabi, bakit aanim lang testigo na kinukonsider nyo? Mm. Something is wrong somewhere. Something is rotten, not in Denmark, but in this country. Ayan. Pero, well, abangan din natin yung pag-usad ng kasong yan, Attorney Sal. Sa iba pang issue, Attorney Sal, tinalakay naman ng bagong chairman ng Committee on Energy yung patuloy na problema sa presyo ng langis at supply ng langis nga sa bansa. At dahil dito ay may mungkahi ang Department of Energy. Alamin natin sa ulat ni Sheena Torno. Sa mentrong pagdinig ng Committee on Energy ni Senator Erwin Tulfo sa patuloy na kinakarap na krisis sa langis, nananatili pa ring problema ang patuloy na pananamantala ng ilang oil industry players sa presyo at supply na nagpapabigat sa mga consumer. Mas masaklap na aking nadiskubre, malaki pala naman ang tubo o kita ng ilang oil importers dahil sa oil smuggling. At hindi lang po yan, dahil yung tax na binayaran ay ipinapasa pa nila sa taong bayan sa pamamagitan ng value-added tax at excise tax sa mga gasolinahan. Ngunit sa ilalim ng Oil Deregulation Law ay limitado lang ang kapangyarihan ng Department of Energy o DOE. Tungkulin lang nitong bantayan ang supply at presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi nito maaring kontrolin o itakda ang oil price adjustments ng mga kumpanya. Inilatag naman ng DOE sa pagdinig ang mga nais silang pagbabago sa umiiral na batas. Hihigpitan ng ahensya ang mga pulisiya sa usapin ng hoarding. If there's an intentional withholding of petroleum products, including closure of bulk facilities without justifiable cause, posting of out-of-stock notices despite fuel availability, or the closure of retail outlet and or dispensing pump despite available stocks. Aminado ang Energy Department na wala silang pangil na manghuli o magparusa. Clearly, pag yung isang grupo, isang kumpanya nagho-hoard na ng mga petrolyo para makontrol niya, wala tayo magawa. Kailangan pa natin idaan sa korte. I mean, we do not have the authority. Anong klaseng batas itong Oil Deregulation Law? Yes, sir. Walang kakwenta-kwentang batas. That's why when we issued show cause order, we had to use other laws, Mr. Chair, hindi based on all the regulation law. Kaya yan dapat, kasi we had to go through PNP, DTI, DOJ, kung anong ibang batas na anti-hoarding, yun yung ginamit po namin. Iminungkahi pa ng ahensya sa pagdinig na dapat pamahalaan na ang mag-take over sa pagtatakda ng mga presyo ng langis, lalo na tuwing nasa ilalim ng energy emergencies ang bansa. Ag-aaralan naman ni Senator Tulfo ang mungkahing pag-amyenda nito para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Ano pa masasabi niyo sa balitang yan na planong pag-amyenda sa Oil Deregulation Law? Hindi yan. Ang tingnan mo yung sinabi niya. Ay, yan. Walang kakwenta-kwenta ang batas na ito. Pagkatapos pag-aaralan niya para, sus Maria Josep, kala ko ba walang kakwenta-kwenta? Kaya ngayon pag-aaralan mo pa. Yan ang sinasabi natin sa mga uri ng senador na nandyan. Puro satsat, puro yabang. Walang alam. Kawawa talagang bansa natin. Hindi man, bend the law, break the law. O yan, diyan kayo magaling. Yan ang marami ng tao na nagsasabi na siya ay naging nanguna sa bending the law of Attorney Sal. Sa iba pang maiba lang tayo, Attorney Sal, sa ibang issue. Ayon sa pag-aaral ng UNICEF, mahigit 2 milyong bata ang gumagamit ng artificial intelligence o yung AI para humingi ng payo sa mga personal nilang suliranin, habang tinatayang nasa 13 milyong bata naman ang gumagamit nito sa kanilang pag-aaral at paggawa ng takdang aralin. Bagamat nakatutulong ang AI, Attorney Sal, sa pagkatuto, nagbabala ang UNICEF na kulang pa ang mga proteksyon laban sa mga panganib nito, kabilang nga yung mga panloloko, maling impormasyon at maling paggamit ng AI sa paggawa ng deepfake na mga larawan at video. Samantala, ipinakita rin ng isang pag-aaral na ang labis na pagnanais ng mga estudyante na maging perpekto ay maaaring makaapekto sa kanilang mental na kalagayan at paraan ng pagharap sa mga hamon. Ano po ang inyong komento dito, Attorney Sal, na
most of the children right now are relying sa AI. Well, okay lang na siguro kung for educational purposes, pero sa puntong humingi sila ng gabay, anong pwede nilang gawin sa mga ganong bagay, Attorney Sal, instead of sharing it to their mga loved ones like their parents or relatives. Ano pong inyong komento dito? Okay naman ang AI, except that sa mga bata, magiging sagabal yan sa kanilang development. Kasi, pag may kailangan ka sa AI, ibibigay sa iyo eh. Lahat ng impormasyon, sa halip na trabahuin mo, gawin mo, mag-research ka, isang pindot mo lang. Kaya magkakaroon magiging tamad yung mga yan, hindi ma-develop yung sharpness ng kanilang mga mind. Kaya yan lang ang danger dyan. Okay lang yun. Kung ikaw matanda na, yun, kailangan mo na yun. Wala ka ng oras doon. Hindi na kaya ng ng yung katawan, ng yung pag-iisip. Kaya kailangan AI ka na. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, dako na po tayo sa mga mensahe mula sa ating mga kababayan. At babasahin lang natin yung ilan sa mga hindi nabasa na komento kahapon, Attorney Sal. From Kels Raquel, may araw din yan si Remulla. Darating din yung paghuhukom nila, lalo na si BBM. Siya ang mastermind. Ayan. Ito Diba sabi ko kagabi, yes. yung mga pinapilan mo ninyo, darating ang araw, kayo ang papalit sa kanila sa bilangguan. Ayan. Ito naman po, komento from Mel. Buti pa si FPRRD umamin na gumamit ng fentanyl na prescribed by a doctor. Kaysa kay BBM na hanggang ngayon ay deadma pa rin ukol sa paggamit ng illegal na droga kahit sinabihan na siya ng SC na magpa-hair follicle test. Yan. Meron pa siyang additional comment, Attorney Sal. Kung anong ginagawa ng matanda, ginagaya ng bata. Kaya mga opisyal na lantarang nagbebendalo, huwag nang magtaka kung gayahin kayo ng komunidad na pinamumunuan ninyo. Ayan. Ito pa from Honey. Attorney Sal, noon po bang EDSA 1 may permit kahit or bakit kailangan ng permit kung gusto na talaga ng taong bayan ang pagbabago? Masyado pong manhid si BBM, dapat bumaba na siya at siya ang dahilan ng lahat ng paghihirap natin. Nung panahon namin walang permit. Permit. Sa dami ng tao, hindi mo makokontrol ang pagdagsa ng tao. Kaya yan lang ang solusyon dyan. Yeah. Saka isa pa, yan yung ginagarantiya ko ng saligang batas. Kasama payapa ang iyong assembly. Hindi mo kailangan ng permit. Tama. Ito pa, Attorney Sal, from Odanilas Nobil, isang problema, attorney, kanya-kanyang agenda kasi ang ibang grupo, kaya watak-watak at kulang sa bilang. Hindi pa sumuporta ang AFP at pulis, kaya tinatawanan lang tayo ng Malacanang. Nakikinig sa akin yan. Meron pang komento si Teresa Lingkod, dapat kasi hindi nangingialam ang mga human rights sa pagdidisiplina ng mga magulang sa kanilang mga anak. Meron pang may pa isang comment from Charming, hindi pwede na palagi kang mabait at mapagbigay, otherwise aabusuhin ka. Yan ang ginagawa ng Marcos administration. Dahil likas sa mga Pilipino ang mapagpasensya, niloloko na tayo at ninanakawan pa. Pairalin pa natin ang pagiging mabait at mapagbigay. Katangahan na po yan. Binibigyan lang natin ng pagkonsenti ang gobyernong ito. Yan. Meron, may komento po din si Bambi De Leon, Attorney Sal from YouTube. Ang BBM administration, magaling sila sa pagbaliktad ng istorya. Diyan sila espesyalista. Kakasuhan ka pa. Kaya nga tama ka, Attorney Panelo. Tama ang sinabi mo na sila ang papasok sa kulungan sa susunod. Attention, Senator Padilla, habang maaga pa, isulong mo na ang firing squad. Ayan. At meron ding komento, Attorney Sal, si Miller Dinabay. Ito, nakinig talaga to kagabi sa speech nyo po. Grabe naman ito si Attorney Panelo. Sobrang galing, sobrang talino. Napakaganda ng speech mo, Attorney Sal. Hanga ako at kami sa iyo. Hindi nagkamali si dating Pangulong Tatay Digong nang kinuha ka bilang legal counsel at spokesperson ng Pangulong Duterte. Tama ang sinasabi ng ibang tao na kayo ay napakagaling na abogado. Ikaw ang karapat dapat maging senador ng Republika ng Pilipinas. Grabe ang galing mo. Halos lahat ng batas ay alam mo. God bless you, Attorney Sal. Salamat po.
Ayan. At meron lang ako isisingit na komento, Attorney Sal, from Carl Kendrick Sosa. Isa ding papasalamat din sa inyo, Attorney. Attorney, salamat sa pagsasalita mo. Sarili mensahe mo lang ang tumatak sa isip ko. Ganun dapat ang totoong pakikipaglaban. Ganyan ang gusto naming marinig sa mga rally. Sana po palagi kayong manguna sa rally. Ayan. Lagi tayo nandun. Ang problema lang, paano makarating sa stage. Ayun.